Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Hallelujah, Hallelujah. Labis ang hari natin. Purihin luwatin, bigay at pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hangoin. Hallelujah, Hallelujah. Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghintay, siya ay nauuhaw. Dulogin, dulogin natin, sambahin, dumalangin. Hallelujah, Hallelujah. Diyos na maawain, Angeles sa kataasan ang pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Diyos, purihin mo rin. Amen. Ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit.
at ng kanyang kapurihan sa kapisana ng mga banal, sa makatwid baga sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong papupurihan ang ating banal at makapangyarihang Diyos na wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Una po nating aawitin ang bilang 169 sa atin pong mga himnaryo. Amigo ang nawagli sa pintuan ng langit, salay ko sa inibig, sa mundo ng pasakit, kaya tanggapin naman anak mong nakasala. Huwag bayang mawagli ang anak mong nagbalik. Alaoy mapangalit, kukupin mo ng labis anak mong sa dalungis. Tanggapin hanggang langit, kami upang naligaw sa liwanag ng ilaw. Binihan ng kaaway hanggang sa mapipilan, kaya't abutin naman anak mo nagdurusa. Tanggapin mo po, Jesus, diyan sa iglesia ng Diyos. Kapatid kong nalugmok sa sala ng sinukop, ingatan mo po sila sa kulungan mo, Ama. Patuloy po nating papurihan, sambahin
at luwalhatiin ang ating nag-iisang buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Heso Kristo. Numero 165 ang atin pong aawitin. Ay, Jesus na pag-ibig sa akin umabay, o ang mapalapit sa kanyang pangalan. Malawak niyang tangkilik, hindi mapantayan ang katumbas ay langit ng tuwa at buhay. Matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, dusay kanyang tinis, dahil sa pag-ibig siya ay namatay, at sintang dalisay, siyang tanging dahilan. Ang dugong walang salay, kanyang inadaloy, dahil sa pagsinta sa mundong nalulong. Niyakap yung dusa, hirap at linggadong, nang tayo ay mahalo sa pagkaharol. Matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, dusay kanyang tinis, dahil sa pag-ibig siya ay namatay, sintang dalisay, siyang tanging dahilan. Karangalay hinubat, anak, asal dukha, nagpakitang ganap, ginto halimbawa, dahilan sa pagliyak ay nagpakahaba, upang tayo'y maligtas sa bangis ng sumpa. Matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik,
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay, ang nag-iisa buhay na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakbibika sa iyong pag-ibig, sagana sa kagandahan ng mga kalooban, dakila ka po sa iyong pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at ni Jacob. Ikaw ang Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Naawat na habag ka din po sa aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo po sila, Ama, at inilagay mo po sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinaglingkuran ka din po nila, pinagtapatan, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nagkakaisa kami, Ama, sa Espiritu. Kasama po namin ang aming mga minamahal sa buhay, ang amin pong mga kapanampalataya, ang mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, at ang maraming mga lalaki at mga babae na sa araw-araw po pinipili mo at tinatawag mo mula sa iba't ibang dako sa pamamagitan po ng karunungan na iyong pinalago sa huling araw na ito. Tinitipon mo rin po sila at isinasama sa bilang ng iyong mga lingkod. Masusumpungan mo po kaming lahat sa silong ng aming mga dampang tahanan. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, Ama, ipinaiilang lang namin sa iyong banal na kaharian sa langit. Kasama po ng aming mga pagtitiklop ng aming mga tuhod, tanggapin mo, Panginoong Jesus, ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Ama, maraming salamat sa iyo. Napaka mapayapa ng maraming mga araw, matulin, dadapwat nilipos mo po kaming lahat ng buhay, kagaling at kalakasan. Ipinaranas mong muli sa aming mga magkakapatid, magkakaibigan at mga mag-aanak. Salamat po, wala kang binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Patuloy mo ring binubuksan sa amin ang magagandang mga pintuan ng mga kapalaran. Pinakakain mo po kami, dinaramtan, pinalalakas, pinagaling ang aming pangangatawan. Higit sa lahat, maraming salamat. Naririto na naman po kami sa Huwebes po ng gabing ito. Sa iyong banal na harapan, sinasampalatayanan po namin muli mo kaming pakakainin at paiinumin ng iyong mga banal na salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Ama banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati ang iyong banal, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po, sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Salamat, Amang banal, hindi mo pinabayaan ang aming sariling mga kabiyak ng puso, maging ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. At sa Huwebes po ng gabing ito, iniluluhog namin, ipinapakiusap. Muli mo po sanang itindig sa aming mga kalagitnaan sa Espiritu, ang iyong hamak at wala mong kakabukabuluhang alipin. Linisin mo po ang kanyang puso, banalin mo po ang kanyang kalooban, gamitin mo po sanang muli ang kanyang labi at ang kanyang bibig na tulad sa isang malinis na kasangkapan. Bigyan mo sana ng bis at kapangyarihan ang kanyang tinig,
at pagkalooban mo po siya ng pananampalatayang hindi matututulan ng sinuman. Pagkalooban mo rin po sana siya, Panginoon, nakikiusap kami sa iyo ng mga karunungang hindi masasansala ng iyong mga katotohanan, at kung dumating sa lahat ng nakikinig ang iyong tinig, makilala nilang lahat na ikaw nga ang aming nag-iisa at buhay na Diyos, na wala pong iba kung hindi ang aming Panginoong Jesucristo, na ikaw lamang ang aming pastor, ang aming guro, ang aming obispo, ang aming Panginoon at Diyos, saserdote at tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Ama naming Diyos, kaming lahat, patubuan mo nawa ng iyong mga salita sa kaibuturan ng aming mga puso, at ang iyong mga aral magsilbing ilawan sa landas na aming dinaraanan, at magsilbing sandata na ipangpapatay namin sa lahat ng suligi ng kadiliman. At sa ikalawang pagparito mo po'y marami kami, Panginoon, sasalubong sa iyo, at idinadalangin naming makapasok kami, Panginoon, sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Aba Banal, pinapakiusap naming habang kami nakikinig, ipuin mo nawa kaming lahat. Pagalingin mo, Panginoon, ang maraming sa amin pinasasapitan mo ng iba't ibang karamdaman. Bigyan mo po ng kalutasan ang lahat ng aming mga suliranin sa paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw. Huwag mo sanang pababayaan ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Higit na nga silang lahat na naroon pa sa aming inang bayang Pilipinas. Patnubayan mo rin ang mga bagong pamunuan, ang mga lalaki at babaeng inihalal mo upang pangasiwaan ang aming inang bayan. Bigyan mo sana sila ng katalinuhan, tibay, ng kalooban, at pagkalooban mo po silang lahat ng matatalinong mga kapasyahan tungo sa ikapapayapa at ikauunlad na muli ng aming inang bayan. Ama naming Diyos, unang mo po sanang hipuin ang marami na sa aming patuloy na nagsisitanda, tulad po ng iyong hamak na lingkod, gayon din ni kapatid na Rosita, ni kapatid na Prospero, Glenda, kapatid na Expectacion Valencia, Mirna Mortel, at kapatid na Mercedita Heine, at ang marami pang mga kaibigan namin at mga kapatiran na meron na ring mga gulang at may mga sari-sari pang mga karamdaman. Nakikiusap kami at lumuluhog sa iyo na hindi mo rin po silang lahat pababayaan, at sa Huwebes po ng gabing ito, Amang Banal, kung matanggap na namin ang iyong banal na aral, kami po ay iyong babasbasan at bebendisyonan at iingatan po't pagkakalooban pa ng maraming mapayapa, masagana na mga araw na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Ang lahat po ng ito'y isinasamot, ipinapakiusap namin, idinadalangin namin ng buong kapakumbabaan, at sinasampalatayanan po namin iyong dinirinig sa kaharian mo sa langit. Ito nawa ang iyong ipagkakaloob at ibabasbas, ibebendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig, una na nga po, sa loob ng ating sariling tahanan, charity must always begins at home. Husayin na natin ang ating sariling tahanan, ang ating kabyak, mga anak, mga manugang, mga po kasangbahay, na nasa loob po ng ating mga tahanan. Ayusin na po natin ang ating mga sarili. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia, ang ating mga banal na kasulatan. Magpapasimula na po tayo sa banal na bahagi ng ating espiritual na pagkakatipon sa harap ng Panginoon. Bubuksan na po natin ang ating mga Biblia. Ang paksa na ninanais po ng Panginoon na ating basahin at pag-aralan ay mula po sa aklat ni Apostol Juan,
Una po nating basahin sa John chapter 6 and the verse is 37, King James Version. All that the Father giveth me shall come to me, and him that come to me I will in no wise cast out. Sa Tagalog po, Juan 6:37 sa Bibliang English na hinalaw ng mga Amerikano noong 1905 sa Bibliang King James Version upang siya nating mabasa tayo ng mga Pilipino. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Dito po ay merong banal na aral na ibig po ng Panginoon Diyos na ating maunawaan. Ang una po nating itatanong, sino po baga lamang ang ipinakikilala ng Biblia o ng mga banal na kasulatan na makapagsasalita nitong atin pong paksa na ibinangon sa atin ng Diyos sa Huwebes po ng gabing ito? Sapagkat dito po, inaalis ng Diyos yung mga aral, salit-saling sabi, utos ng mga tao, na sinsay po sa katotohanan ang wika ni Titus 1:14. Sapagkat napakarami nga po ng mga bulaang Kristo, bulaang propeta, bulaang relihiyon. Mateo 24:5. Alam na natin yan. Sa huling araw natin, marami ang paririto. Magsasabi sila ang Kristo, nasa kanila ang Kristo, naroon ang Kristo. Wag natin silang paniwalaan. At sa Galatias Kapitulo 1, versikulo 8 at 9, hindi ko na po babasahin. Ang wika ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, kahit na kami, kahit na ang mga apostol o ang mga anghel na galing sa langit, mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, ay mangyaring itakwil ninyo. Kaya nga ito ay ibinangon ng Panginoon Diyos. Marami pong mangangaral na nagtuturo at nagsasabi na ang lahat ng lumalapit sa kanila ay hindi nila itataboy. Mga tao, alam po naman natin, wala pong taong makapangangako na ang lahat ng tao na lalapit sa kanya hindi niya tatanggihan o itataboy. Sapagkat ang lahat ng tao ay sinungaling, wala pong taong makapagsasabi nito, maski po ako. Aba, hindi ko po matitiyak sa inyo na kung kayo lumapit sa akin at humiling kayo ng kung ano-anong mga bagay, sasabihin kong hindi ko kayo itataboy at bibigyan ko kayo ng lahat ng inyong kahilingan. Wala po. Kaya upang ito'y ating maliwanagan, sino lang ang ipinakikilala ng Biblia na makapagsasabi nito, lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. At bakit po ito? Tinitiyak nitong nagsasalita. Buksan po natin ang aklat ni Apostol Juan. Alam po natin kung sino si Apostol Juan. Sa kanyang unang aklat, Kapitulo 1, versikulo 1, ang lahat po ng sinasabi ni Apostol Juan, ito po ay katotohanan sapagkat ang wika niya, yaong aming nakita, yaong aming nahipo, yaong aming nakasama, 3 taon. Nakasama ni Apostol Juan at ng 11 iba pa ng kanilang panahon. Ang tinutukoy dito ang ating
Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, bilang pagliliwanag, itong sumasaksi na si Apostol Juan na nakasama ang Panginoong Hesus Kristo, sino nga po baga lamang ang makapagsasalita ng ating paksa na sino mang ibinigay sa kanya ng Ama hindi niya itataboy ang wika ng ating paksa? At bakit? 6:35 sa itaas din po ng aklat ni Apostol Juan, sa kanila'y sinabi ni Jesus, ito po ang dahilan, ang Panginoong Jesucristo ang nangangako, ang nagsasalita. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. Ang sumasampalataya sa akin, kailanman hindi mauuhaw. 6:36, dadapwat sinasabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako. Ang kausap naman dito, yung mga Hudyo, yung kanyang mga kababayan na sunod ng sunod sa ating Panginoon at sa mga alagad, sapagkat naghihintay nga ng kanyang mga kababalaghan na ginagawa at lalo na nga kung gumagawa siya ng tinatawag na pagpaparami ng tinapay sa ilang putol na isda at napakain niya ang libu-libong mga katao. Nagkaroon pa ng maraming iniuwi ng mga apostol. Dadapwat wala po doon ang ating pinakapaksa. Kung hindi, dito ipinakikilala kung bakit nasasabi niya na hindi niya itataboy ang sinumang sa kanya ay lumalapit. Na hindi po ito masasabi ng sinumang mga tao. Wala pong taong makapangangako na lahat ng ilapit natin sa kanya tutuparin niya o gagawin niya. Sa 6:36 din ng San Juan, dadapwat sinabi ko sa inyo, sabi niya sa mga Hudyo, nakita ninyo ako, gayon man, hindi kayo nagsisampalataya. Merong aral dito. Nakita ninyo ako, pero hindi kayo nagsisampalataya. At eto nga po, ibinangon ang ating paksa sa sumunod na talata sa 6:37 ng San Juan din, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Diyos. Ibinibigay. Past, present, and future. Walang katapusan. May ibinibigay kay Jesus sa ating Panginoon, ang Ama, ang Diyos. Ang lahat na ibinibigay sa akin ng Ama, magsisilapit sa akin, lalapit sa Panginoong Jesucristo. Yung mga ibinibigay lamang ng Ama. Sa makatwid, yung ibinibigay hindi ng Ama, hindi po lalapit Hindi nga po tatanggapin ng Kristo at alam na natin kung sino yan. Yan po ang sinasabi sa San Juan din, Kapitulo 8, versikulo 44, kayo ay sa inyong amang dyablo. Hindi ninyo maaaring tanggapin ang aking salita sapagkat anak kayo ng matandang ahas ng dyablo ng Satanas, siya ay isang sinungaling at siya ay mamamatay tao. Yung lumalapit lamang, yung ibinibigay lang sa akin ng Ama ng Diyos. Pero ang ibinibigay ng demonyo, lalapit nga yan sa ating Panginoong Jesucristo, pero hindi nila tatanggapin ang Panginoong Jesucristo. Katulad din ng pag-aalinlangan at hindi pagtanggap nitong mga Hudyo. Nakita ninyo ako, pero hindi kayo nagsisampalataya. At ang lumalapit sa akin, ang wika ng Panginoon sa ating paksa, ikalawang bahagi sa 37 ng 1, sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Yan. Hindi ko itataboy. Yan po ay tiyak na tiyak pag lumapit tayo sa Ama, pag lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo, inutusan tayo ng Ama, dinala tayo ng Ama, ibinigay tayo ng Amang Diyos kay Kristo, hindi tayo hihiyain ng ating Panginoon. Wala pong sino man taong makapagsasalita, wala pong sino man taong makapangangako na hindi niya bibiguin ang sino man na lumalapit sa Kanya. Ang Panginoong Jesucristo po lamang ang makapagsasabi nito.
Bakit nga po baga? Ang Panginoong Hesukristo lamang ang siyang makapagsasalita ng ganitong pangako. Sa 6:38 ng San Juan din po, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Eto na po. Ang Panginoong Hesukristo hindi po tao. Ang Panginoong Hesukristo, ang wika ng mga saksing nakakita na katulad ni Apostol Juan, sa 1:14 ng San Juan din, nagkatawan tao ang berbo. Alam natin kung alin yung berbo, ang berbo ay salita. Ang berbo, 1:1 rin hanggang 5 ng San Juan, nang pasimula ay ang salita o ang berbo. Ang berbo ay sumasa Diyos. Ito rin, kasama ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay, ginawa ng berbo. Nino? Nang pasimula'y berbo, ang berbo'y sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Ang lahat ng bagay ginawa ng Diyos, alinman sa mga ginawa, hindi nagawa kung wala siya. Nasa Kanya ang buhay. Ang buhay, ang ilaw ng mga tao. Nasa berbo, nasa Diyos, ang buhay, ang lahat ng bagay ginawa niya. At kung wala ang Diyos, walang bagay na nagawa. Sino ang berbo? Nagkatawan tao. Bumaba akong mula sa langit, sa 6:38. Paano bumaba ang Diyos? Gumawa po ng kaparaanan. Katulad po ng inihula ni Propeta Samuel. Sa kanya pong Samuel, ikalawang aklat na isinulat ni Propeta Samuel, basahin po natin sa kanyang 14:14 ang paraan na ginawa ng Diyos sapagkat tayo ay mamamatay na walang pagsala at katulad ng tubig na kung mabubuhos sa lupa, hindi na po ito mababawi pang muli. Ang tao pag namatay, kaputs na, wala nang pag-asa, wala nang wika nga, pagkabuhay pa uli dahil nga ang lahat ng tao hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Romanos 3:23, ang lahat ng tao ay nangagkakasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romanos 6:23, una kamatayan sa laman at pagkatapos ay paghuhukom. Kung ano ang ikalawang kamatayan? Dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, impyerno. Ngunit ang Diyos ay humanap ng paraan upang tayo na wala ng pag-asa kapag namatay, mabawi pang muli sa pagiging kamatayan o wala ng pag-asa para magkaroon uli tayo ng buhay. Mga ginigiliw na tagapakinig, ano nga ang paraan? Siya'y humanap ng paraan upang tayo na itinapon na gaya ng tubig ay huwag manatiling tapon, kundi upang tayo'y magkaroon ng tinatawag na buhay. At yung buhay na yon nga ang buhay na walang hanggan. Ano nga ang paraan na ginawa ng Panginoon Diyos sa ikaliligtas natin? Nagkatawang tao ang berbo. Eto po. Kaya nga po, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo po lamang ang pag-asa nating mga tao. Siya po'y hindi tao. San Juan 6:38, siya po'y bumaba galing sa langit. At bakit siya nakapagsasalita na nakatitiyak na ang lahat ng kanyang pinagsabihan na dinadala sa kanya ng Ama, kung lalapit sa kanya ay hindi niya hihiyain, hindi niya itataboy? Sapagkat bumaba akong galing sa langit, sa 6:38 rin ng San Juan, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi gawin ko ang kalooban ng nagsugo sa akin. Dito'y alam natin, ang Panginoong Hesukristo lumagay sa kalagayan ng isang hamak na
dukha na anak lamang ni Maria at ng kalpintero na si Jose. At nalaman natin sa pamamagitan din ng mga apostol, kung babasahin natin ang Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na bagaman siya'y nasa kalagayang Diyos. Siya po ang Diyos at iisa lang ang Diyos, walang katulad ang Diyos. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat, 32:27 ng Jeremias. Magagawa niya ang lahat ng bagay na gusto niyang gawin. Niloob niya na humanap ng paraan para magbigay ng kaligtasan sa ating mga tao na mga makasalanan. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nakitulad sa mga tao, nag-anyong alipin, naging masunurin. Oo, Filipos 2:5 hanggang 10. Hanggang sa kamatayan niya sa krus. Kaya naman binigyan siya ng pangalan na lalo sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, iluluhod ng lahat ng tuhod, ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ilalim ng lupa. Iluluhod ng lahat ng tao. At ang wika sa Kapitulo 2, versikulo 11 din naman ng Filipos, sa ikaluluwalhati ng Amang Diyos, pagluhod natin kay Kristo, pagsamba natin sa Panginoon, pagpupuri natin sa Panginoong Jesucristo, ito'y pagluwalhati sa Diyos. Hindi natin masasamba ang Diyos kung luluwalhatiin mo si Virgin Mary. Hindi natin maluluwalhati ang Diyos kung sasambahin mo ang mga papa sa Roma. Hindi natin maluluwalhati ang Diyos kung luluhod kayo kay Kalunsad, kay Lorenzo Ruiz, kay kung sino-sinong mga santo na matatagal ng mga patay na ginawa ng mga simbahang Katoliko at ng maraming mga iglesyang tayo ng tao. Yung obispo, anghel, si Kristo ginawang tao. Lumunuhod sila, sumasamba sila sa larawan ng kanilang mga obispo. Hindi po natin maluluwalhati, mapupurit, masasamba ang Diyos. Masasamba, mapupuri lamang natin ang Panginoon Diyos kung iluluhod natin ang ating tuhod kay Kristo Jesus, 2:5 hanggang 10 at 11 ng Filipos. Kaya nga, ano nga po baga ang banal na kalooban ng Ama na nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo at nasabi niya sa ating paksa, tiyak na tiyak hindi niya hihiyain ang bawat ibinibigay ng Ama sa Kanya at lumalapit sa Kanya sa anumang paraan ay hindi niya itataboy. Ano ang katunayan? Na yung pagkakatawan tao nga ng Panginoon Diyos ay talagang para bigyan tayo ng kaligtasan. Bakit? Sinalita ng Panginoong Jesucristo ang paksa po nating ito. Unang Timoteo, ito ang sagot ng mga apostol. 2:3 hanggang 4 ng unang Timoteo. Ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Alam po natin, iisa lang ang Diyos. Alam natin, ang Diyos na ito nga, ang gumawa ng paraan para tayo'y maligtas, sapagkat ito'y mabuti, nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ano ba ang ibig niya? Alin ba ang mabuti sa Diyos? 2:4, unang Timoteo, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayaw po ng Diyos na magkaroon ng wika nga pagkawasak, pagkagiba o kamatayan ang sinumang mga tao. Maging sa ating mga pangangatawan, ayaw ng Diyos na ang sinuman sa atin masaktan, mapinsala, magkasakit. Ang ibig ng Diyos ang lahat ng tao, mga ligtas. Sa paanong paraan? Meron pong paraan, hindi basta inibig ng Diyos na, ibig ko lahat ng tao maligtas. Lahat ng tao ligtas na. Hindi po. Ito po ang pag-ibig ng Diyos. Ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos na tayong mga tao ay maligtas. Katulad ng kawikaan nating mga Pilipino, ang Diyos ay pag-ibig. Nasa Diyos ang awa, nasa ating mga tao ang gawa. Alin naman yung gawa? Ibig niya na gagawin naman natin ang makaalam ng katotohanan. Alin ba ang ating aalamin na katotohanan? Maraming nangangaral sa atin.
Pero pinagwikaan nga tayo ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo. Mateo 24:5, maraming mangliligaw. Niliwanag ni Apostol Pablo, isinulat kay Tito 1:14, huwag kayong makikinig sa mga kathanang mga Hudyo, sa utos aral ng mga tao, sinsay sa katotohanan, mga kasinungalingan. Alin ba yung katotohanan lamang? Sa San Juan 17:17 ang wika ng Panginoong Hesus, banalin mo sila sa katotohanan. Ano ang katotohanan? Naibig ng Diyos na maalaman natin para maligtas tayo. Banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Salita ng Diyos. Alin yung salita ng Diyos na yan? Para malinis tayo sa ating mga kasalanan. Kapitulo 15, versikulo 3 ng San Juan. Ang wika ng Panginoong Hesukristo, eto po. Kaya po siya lang ang makapagsasalita ng ating paksa. Ang wika ng Panginoon, 15:3 ng Juan, kayo ay malilinis na sa mga salita na sa inyo ay aking sinasalita. Ayan, yan po ang mga katotohanan. Salita ng Diyos, salita ni Kristo, wala pong pagkakaiba sapagkat siya rin ang Diyos, ako at ang Ama ay iisa. At sa katotohanan, sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang 14:6 ng San Juan, sinabi sa kanila ni Jesus, ako ang daan, si Kristo po ang daan lamang. Wala po tayong ibang daan na patutunguhan maliban sa ating Panginoong Hesukristo para makarating tayo sa langit. At pag binabanggit yung daan, wala pong ibang daanan na ipinakikilala ang Biblia papunta sa langit kung hindi yung ating Panginoong Hesukristo. Ako ang daan. At pag binabanggit nga yung daan, kumakatawan po sa iglesia. Totoo ba yan? Buksan po natin ang Aklat ng Mga Gawa, 22:4, ang tinatawag na paglalahad ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang unang pamumuhay nang siya'y kaanib sa relihiyon ng mga Hudyo. Pinag-usig ko ang daang ito hanggang sa mamatay. Meron pong daan. Ang wika kanina, San Juan 14:6, ako ang daan, si Kristo ang daan. Pinag-usig ni Pablo ang daan. Kaya nga sa Aklat ng Mga Gawa, kung bubuksan ninyo at babasahin ang kasaysayan ni Pablo, Aklat ng Mga Gawa, dala-dala ni Pablo yung mga kaanib ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa daang Damasco, at habang kaladkad niya, dadalhin niya sa mga bilangguan ang mga lalaki at mga babae, ay napakita sa kanya ang isang napakaliwanag na ilaw sa daan ng Damasco na nagsasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Gawa, Kapitulo 9, versikulo 4. Ang pinag-uusig ni Pablo, mga lalaki at mga babae, kaanib sa iglesia ng Diyos. Pero, ang nagpakita sa kanya, ang Panginoong Hesukristo, na nagsasabing, bakit mo ako pinag-uusig? Ang pinapatay pala't ibinibilanggo ni Pablo, ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Yung mga kaanib ng iglesia ng Diyos, totoo ba yan? Sa 1:13 ng Galatias, ganito ang sinasabi, inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking malabis na inuusig, nililipol ang mga iglesia ng Diyos. Iglesia po ng Diyos. Pag binabanggit ng Panginoon, ako ang daan, sa pamamagitan po ng kanyang iglesia. At ang iglesia, ang ibig lang sabihin, katawan ng Diyos. Ang wika ng Panginoon, siya ang katawan ng Diyos. Ang pinag-usig ni Pablo noong araw na naawat na habag, kinahabagan, kinaawaan si Pablo, tinawag din at ginawa pang ilaw sa kahintilan. Ituloy natin ang 14:6 ng San Juan. Sinabi sa kanila ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang ating Panginoon, sa Kanya lamang tayo nakakatiyak na ang Kanyang pangako, tutuparin niya. Hindi siya magsisinungaling sapagkat lahat ng tao ay sinungaling, ang wika ng mga banal na kasulatan.
Mga awit, 116:11. Walang matuwid, wala kahit isa. Romanos 3:10. Basahin po natin yan. Ano nga po ba naman ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo? Nang wika nga sa San Juan sa 6:36, sinabi ko at binasa ko kanina, babasahin ko ulit. Ano ba sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo na nakapalibot sa Kanya, nag-uusyoso sa Kanya? Sa 6:36, San Juan, at sinasabi ko sa inyo, nakita ninyo ako, gayon man, hindi kayo nagsisampalataya. Kung sa bagay, ang mga Hudyong ito po'y mga relihiyoso. At alam nila kung bakit hindi nila sinampalatayanan ang Panginoong Jesucristo nang Kanyang sabihin, ako at ang Ama ay iisa. San Juan Kapitulo 10 at versikulo 30, pinukul siya ng bato ng mga Hudyo. Nagpapakunwari ka ikang Diyos. Sapagkat alam po ng mga Hudyo, mga tagapakinig, na ang Diyos po ay Espiritu. Nabasa nila sa unang-unang kautusan sa 2 tapyas na bato na isinulat ng mga daliri ng Diyos na ibinigay sa kanilang mga magulang na bansa ng Israel noong unang panahon, na sinasabi sa Exodus Kapitulo 20 versikulo 1, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yan po ang panuntunan noong araw ng mga Hudyo, na talaga pong ang Diyos ayaw ng Diyos na papalitan siya. Pero si Kristo sinabi, ako at ang Ama ay iisa. At nalalaman ng mga Hudyo, utos ng Diyos, ang sumunod na utos, sa kanyang Kapitulo 20, versikulo 2 hanggang 5, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng anumang larawan ng nasa langit, sa lupa at sa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Dadalawin ko kayo sa katampalasanan ninyo. Pag sumamba kayo sa mga larawan, susumpain ko pati 3, 4 na salin ng inyong mga lahi. Galit na galit ang Diyos sa mga mananamba sa mga larawan. Kaya kung minsan hindi mo rin masisisi itong mga Hudyong ito, dadampot sinabi ko sa inyo, nakita ninyo ako, gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Bakit nga po? Kapitulo 4, versikulo 24 ng San Juan, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, walang laman at walang buto. Pero sinabi nga po sa kanila ng Panginoong Jesucristo 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Sa halip na kilalanin siya na siya nga ang Ama na nagkatawan tao, nagsasabi siya ng katotohanan, pero hindi kayo sumampalataya. At nagalit ka pa nga po ang Diyos na sinasabi sa kanila sa 8 ng San Juan din at 24 at 27, I say therefore unto thee that if you believe not that I am He, katotohanang sinasabi ko nga sa inyo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kapag hindi kayo, if you believe not that I am He, kapag hindi kayo sumampalataya na ako nga siya. At sa 27, they understood not that Jesus spake to them of the Father. Hindi nila naunawaan ang alin? Ang sinabi ni Jesus, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan, malibang kay magsisampalataya that I am He, ako nga siya. They understood not that Jesus spake to them of the Father. Ako nga ang Ama. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Dito'y ipinakikilala ng Panginoong Jesucristo na bagaman siya ang katuparan ng hula at panukala ng Diyos na isinulat ni Propeta Samuel, halos 1,000 taon bago nagkatawan tao ang Kristo. Sa 14:14, tayo'y mga mamatay na walang pagsala, at gaya ng tubig na kung mabubuhos sa lupa ay hindi na makukuha pang muli. Ngunit ang Diyos ay humanap ng paraan upang tayo na mga itinapon ay huwag matapon. Humanap ng paraan. Alin nga ang paraan? Niliwanag ni Apostol Juan 1:1 hanggang 5 ng San Juan
ng pasimulay berbo, salita. Alin yung salita? Yung 14:14 ng San Juan, yung inihula ni Samuel at inihula ng ibang mga propeta na katulad ni Isaias. Sa 9:6 ng Isaias, sa atin ipinanganak ang isang batang lalaki. Tatawagin ang kanyang pangalan, Kamangha-mangha, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yan nga ang Diyos na nagkatawan tao. Kaya ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, nakita ninyo ako, pero hindi kayo sumampalataya. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya sino po baga naman? Ang tanong natin, balikan natin ang ating paksa. Pagkatapos na matutuhan natin ito, na talagang ang nangako pala, yung Diyos na nagkatawan tao, ang lumalapit sa Kanya, hindi niya hihiyain. Talagang pagkakalooban niya ng Kanyang mga tinatawag na pagliligtas. Sino po baga naman ang inaasahan ng Panginoong Jesucristo na magsisilapit sa Kanya? Noong siya po ay nagkatawan tao, unahin nating basahin muna. Nang siya'y nagkatawang tao na, hinubad na niya ang kanyang pagkadiyos. Sino nga po ba? Talaga bang nilapitan siya ng mga tao? Ano ang ipinakikilala ng Santong Sulat? Sino-sino ang mga unang tao na lumapit sa kanya? Mateo 4:25, buksan po natin. Alam natin, ang Panginoong Jesucristo nang magkatawan tao na, nang magpapasimula na ang kanyang ebanghelyo, siya po mismo ang tumawag. Ang Panginoon mismo ang lumapit kay Pedro, kay Juan, kay Andres, kay Bartolome. Sila yung mga mangingisda na pinuntahan ng Panginoon sa mga baybaying dagat ng Galilea. Tinawag sila isa-isa, lumapit ang Panginoon at sinabing, gagawin ko kayong mananampalataya ng mga tao. At maging si Mateo na maniningil ng buwis, pinuntahan habang nakaupo doon sa paningilan ng buwis at tinawag, tumayo ka, sumunod ka sa akin, gagawin kita na mamamalakayan ng tao. Ang wika ng Panginoon sa kanyang unang 12 alagad. Pero dito sa ating paksa, ang sino mang lumalapit sa akin na ibinibigay ng Ama sa anumang paraan ay hindi ko sila itatakwil. Talaga bang may nagsilapit sa ating Panginoong Jesucristo? At bakit po nagsilapit sa Kanya ang mga taong ito? Mateo Kapitulo 4, versikulo 25. At sinundan siya ng lubhang karamihang tao. Pag sinabing sinundan, gustong lumapit sa Kanya. Napakarami po Totoo ba yan? Sinundan siya ng lubhang karamihang tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem at Judea, at mula sa dakong ibayo ng Jordan. Ituloy natin sa itaas, 4:24. At lumaganap ang pagkabantog ni Jesus sa buong Syria, at kanilang dinadala sa Kanya ang lahat ng mga may karamdaman, ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap, ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga himatayan, at ang mga lumpo, at sila ay pinagagaling ni Jesus. Ang sinumang lumalapit sa akin, sa anumang paraan, hindi ko itataboy. Ito po, literal. Mga tao may literal na mga sakit at mga karamdaman. Naging bantog ang kanyang pangalan. Hindi lang sa Huda, hindi lang sa Jerusalem, sa buong Jordan at gayon din sa Syria. Dinadala, inilalapit sa Kanya, lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo ang may sari-saring mga karamdaman, pinahihirapan, pinipighati ng sari-saring sakit, maging ng mga demonyo at mga himatayan, mga lumpo. At hiniyaba sila ng Panginoon, ang lumalapit sa akin, sa anumang para ay hindi ko itataboy. Pinagagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda po. Napakaganda ng ating pag-aaral. Dito po, napakaliwanag. Ang magpapagaling lang sa karamdaman ng sino mang tao
Ang Panginoong Diyos lamang, ang Panginoong Jesucristo na nagkatawan tao. Kaya wag ko po kayong makikinig dyan sa mga milagro daw. Meron daw namatay na hindi nabulok yung katawan. Inaagasan daw ng tubig yung libingan. Inihihipo, ipinapahid daw yung tubig. Nagpapagaling daw kay Santa Filomena, sa Medjugorje, kay Birhen Maria, kung ano-anong mga punong kahoy na may larawan daw ng ating Panginoong Jesucristo. Yun daw bato na may hugis anyo ng larawan ni Santo Niño. Yun daw kung ano-ano. Nakutakot-takot na kahoy, ginto, pilak, marmol, tubig, kung ano-ano. Salit-saling sabi ng tao, superstisyon ng mga tao, hindi po makapagpapagaling ni makapaglilinis ng mga ketong ng sinumang mga tao. Ang mga ganito pong maling mga pananampalataya ay napakabigat na kasalanan, karumal-dumal sa Panginoon Diyos. Dito'y ibig ng Diyos, makilala natin yung nagkatawang tao, ang Panginoong Jesucristo lamang ang pwedeng magpagaling. Ang mga pagpapagaling na ginagawa ng Panginoong Jesucristo, ito po'y pagpapatunay na ang Kristo nga, siya nga ang Diyos na nagpapagaling. At bakit nga? Anong katunayan? Ayon na rin sa mga apostol. Unang Timoteo 2:3. Bakit? Ano ba ang talagang nais ng Panginoon Diyos at siya'y nagkatawan tao? 2:3 ng unang Timoteo. Ito'y mabuti, nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. 2:4 na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas, mga kaalam ng katotohanan. Ibig ng Diyos, talagang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao na nilalang niya sa kanyang larawan, magkaroon ng kaligtasan. Una, sa buhay na ito, ang ibig ng Diyos, lahat tayong mga tao maging malulusog, matitibay ang ating pangangatawan. Walang magkakasakit, walang malulumpo, walang mabubulag, walang mapipipi, walang mabibingi, walang magkakaroon ng tuberculosis, walang magkakaroon ng cancer. Ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Kaya nga nagkatawan tao para makilala natin siya at sampalatayanan natin na siya, nung kanyang unang panahon ng magkatawan tao siya, dinudumog siya, dinadala sa kanya ang lahat ng mga tao at lahat sila'y hindi niya itinataboy. Silang lahat ay kanyang pinagagaling sa kanyang kani-kanilang mga karamdaman. Ibig nga po ng Diyos, tulad ng sinasabi sa unang Timoteo 2:3 at 4, ang Diyos ang may ibig, lahat ng tao maligtas, makaalam ng katotohanan. Kaya talagang ibig ng Panginoong Jesucristo, siya na Diyos na nagkatawan tao, nung una pa man, pinagagaling niya ang lahat ng lumalapit sa Kanya at hanggang ngayon, paniwalaan po natin at hindi. Ibig ng Diyos tayong lahat maging malulusog sa pangangatawan, sa puso, sa isipan. Ngunit may paraan, mga kapatid, ng paglapit sa Kanya, malaman natin ang katotohanan. At alam na nga natin kung anong katotohanan. Ang katotohanan nga po, salita ng Diyos. Ang katotohanan nga po, ang salita ng Diyos makapaglilinis ng ating, una na nga, ating mga kasalanan. At ang katotohanan, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Siya ang katotohanan ng katuparan ng mga panukala ng Diyos na siya ay magkakatawan tao para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ano ang katunayan na sa ating Panginoong Hesukristo lamang tayo makakaasa ng tinatawag na maging pagpapagaling ng ating mga lupang katawan at magbibigay ng kalutasan maging sa suliranin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Buksan natin ang aklat ng Deuteronomio, panahon pa ng bansa ng Israel, 32:39. Tingnan ninyo ngayon, ako nga ang nagsasalita po rito, ang Diyos. Sa makatwid baga ako nga, walang Diyos sa akin. Wala pong Diyos, iisa lang ang Diyos. Ako ay pumapatay. Yung nag-iisang Diyos na yon, na Diyos
ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ng bansa ng Israel, siya po ang nagbibigay ng kamatayan sa tao. Siya ang pumapatay. Ako, bumubuhay. Siya ang bumubuhay. Ako, sumusugat. Siya ang sumusugat. At ako'y nagpapagaling. Walang makaliligtas sa aking kamay. Ito po, yung Diyos na ito, na Diyos din naman ni Moses, Diyos ng unang mga banal, siya rin po ang Diyos sa huling araw, ang ating Panginoong Hesukristo. Paano pinatutunayan ito ng Panginoon? Buksan natin ang aklat ng mga apostol, 14:1 ng San Juan. Huwag magugulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, D-I-O-S, Diyos. At magsisampalataya din naman kayo sa akin. Bakit? 10:30 ng San Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Huwag kayong mag-aalinlangan. Ang nangyayari po sa huling araw, may sakit yung tao, nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng problema, kanino unang pumupunta? Nakikinig po sa mga katha ng mga Hudyo, utos, aral ng mga tao. Ano po ang katunayan? Sasabihin ng kanilang mga mangangaral, dalin mo ika sa Medjugorje. Kung may cancer, sa Medjugorje. Doon ika. Napakalayo nun, gagastos ka pa. Hindi ka ika mag-anak, magpunta kayo sa Ubando, sumayaw kayo mag-asawa doon. Manalangin ka ika kay Birhen Maria. Kung ilang ulit, kung ilang daan ulit, paulit-ulit. Pumunta ka ika doon kay Santa Filomena, yung katawan na matagal ng patay, di ka nabubulok. Meron ikang umaagas na tubig doon, yun inumin mo, ipahid mo, gagaling ka. Ayan po ay mga walang kabuluhang mga aral. Ito po ang wika ng Panginoon, kung gagawin ninyo ang pakikinig sa mga katha ng mga Hudyo, utos, aral ng mga tao, at mga doktrina ng mga demonyo, 1 Timoteo 4:1 hanggang 5, anong wika ng Panginoong Hesukristo mismo, 8:24-27, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay kayo, hindi kayo gagaling. Tandaan ninyo, hindi didinggin ng Diyos. Hindi kayo pakikinggan ng Mama Mary ninyo, ng santunin ninyo, kalunsad ninyo. Si Corazon Aquino, gawin ninyong santa. Hindi kayo pakikinggan niya. Mga may mata, hindi makakita. May tenga, hindi makarinig. May bibig, hindi makapagsalita. May kamay at paa. Yung sarili nila, hindi nila mailigtas. Hindi makatakbo. Hindi makahipo. Totoo ba yan? Buksan ninyo aklat ng mga awit. 115, 4 hanggang 8. Ang kanilang mga Diyos, gawa sa ginto, sa pilak, sa kahoy, sa marmol, at kung ano-ano pa. May mata, hindi makakita. May bibig, hindi makapagsalita sa kanilang ngalangala. May ilong, hindi makaamoy. May kamay at paa, hindi makatakbo, hindi makahipo. At ang lahat ng sumasamba at gumagawa sa kanila, magiging katulad nila. Ayan, mamamatay kayo. Kalaban ninyo, gagaling ang inyong karamdaman kung sino-sinong iba't ibang Diyos na Diyos-Diyusan ang tinatawag ninyo. Dito po, napakaganda ng ating pag-aaral. Mga magulang at mga kapatid, unawain natin at namnamin natin ang itinuturo ng Diyos. Ang wika sa ating paksa, sa pamamagitan ng kanyang mga apostol na mga saksing nakakita. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama magsisilapit sa akin. Ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. San Juan Kapitulo 6, versikulo 37. Sa kanya lamang tayo lalapit. Sa kanya lamang tayo hihingi ng tulong. Siya lamang ang ating sasambat paglilingkuran ng buong puso, buong lakas, buong buhay, hanggang ating mga kamatayan. Sa atin pong kapanahunan sa mga huling araw na ito, ano po ang higit sa lahat? Marapat nating ikonsulta o ihingi ng kagalingan sa ating Panginoong Hesukristo. Bukod sa ating karamdaman sa katawang lupa, 1 Korinto 15:19, huling mga talata na ating mababasa, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Huwag tayong maglilingkod lang sa Panginoon, huwag tayong mananalangin lang sa Kanya, puro patungkol lang sa mga literal na mga bagay. Totoo yan, ipanalangin natin ang ating mga katawang lupa. Ipanalangin natin huwag tayong magkasakit, humaba pa ang ating mga buhay. Ngunit higit sa lahat, alin ang aasahan natin, ipapanalangin, ilalapit natin sa Kanya. San Juan din, 6:27.
Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kung hindi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibinigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinataka ng Ama sa makatwid baga ang Diyos. Gagawa tayo hindi dito sa literal na bagay, kung hindi para doon sa buhay na walang hanggan. Alin yan? Ang karamdaman ng ating mga kaluluwa. San Juan 11:28, ano ang ilalapit natin kay Kristo? Magsilapit kayo sa akin, kayong mga nangapapagal, nangabibigatang lubha, kayo yaking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo, mapagpakumbabang puso. Masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok, magaan ang aking pasan. At ang wika ng Panginoong Hesukristo sa Lucas 5:31, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kung hindi ang mga may sakit. Lalapit tayo kay Kristo sapagkat tayong lahat ay may sakit. Ano ang sakit natin? Bukod sa sakit sa katawang lupang ito na tumatanda't namamatay, may sakit ang ating mga kaluluwa. Bakit? Romanos 3:10-18, walang taong matuwid, wala kahit isa. Ang bawat isa lumakad sa kanilang sariling daan. Walang humahanap sa Diyos. Walang nagsasaliksik, walang nagtatanong. Lahat tayo may sakit. Lahat ng mga tao sa buong lupa lumakad sa kanilang sariling daan. 14:12 ng Kawikaan, mga daan, akala nila matuwid, pero ang dulo, daan ng kamatayan, daan ng impyerno. Iglesia, ang ibig lamang sabihin, ang lahat ng tao. Unang Pedro 2:25, nangaligaw. Dadapot ngayon na nagbabalik tayo sa tunay na pastor, sa tunay na obispo, sa Panginoong Hesukristo. Siya ang manggagamot ng ating katawang lupa, hindi lamang katawang lupa, ng ating mga kaluluwa. Kung babalik tayo sa Kanya, nasaan siya? Kung saan siya naroon, doon duro ng aking lingkod San Juan 12:26, alam natin ang Panginoon nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas. Ito nawa ang ebendisyon sa atin ng Diyos sa anumang paraan. Kung lalapit tayo sa Kanya, hindi tayo itataboy ng Panginoong Hesukristo. Pagpalain tayo ng Panginoon magmula ngayon at magpakai kailanman. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng Kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, mga mag-aanak at mga magkakaibigan. Magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.